Isang magandang araw po sa inyo mga kaibigan, mga kababayan. Maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. So, i-update ko lamang kayo sa lagay ho ng ating panahon ngayon pong June 4, 2025, araw po ng Miyerkules. But before that, please huwag niyo munang kakalimutan na mag-like and subscribe para ma-update ko po kayo sa lagay po ng ating panahon. So mga kaibigan, pansamantala tayong nakakaranas ng medyo mainit na panahon, no? Kahit po rainy season or tag-ulan. Kahit meron tayong southwest monsoon or habagat. Meron tayong tinatawag ngayon na monsoon break, no? O yung pansamantala pong pagkawala ng habagat, no? At mga pag-uulan, wala muna masyado. Pero meron tayong mga lugar na apektado pa rin ng southwest monsoon at ng tinatawag natin na localized thunderstorm. Alamin muna natin yung forecast weather condition natin. Yung mga lugar ho na ito apektado ng southwest monsoon, localized thunderstorm, at ITCC. So, tatlong weather system pa rin ang ating minomonitor. So, bakit daw may ITCC, no? Dahil ho yan sa monsoon break or pansamantalang pagkawala ng habagat sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa area po ng Ilocos Region, Zambales at Bataan, asahan po natin dyan ng medyo maulap na kalangitan. Meron namang scattered rains and thunderstorm pagdating po sa hapon at sa gabi. Paalala ko lamang yung mga lugar na aking binanggit, mag-ingat ho tayo sa banta ng pagbabaha, gayon din ho sa mga landslide prone area. Apektado yan ng southwest monsoon. Sa area ho ng Zamboanga del Sur, BARMM, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur, at Davao Oriental. Asahan natin yan, weather condition ho dyan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm pa rin. Dahil po yan sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. So, posibleng impact nito, pagbabaha palagi sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. So, ngayon pa lamang dapat malinis yung lugar sa mga lugar na bahain, no? Para yung mga basura hindi po bumabara sa ating mga kanal. Sa area po ng Metro Manila, the rest po ng Luzon, ang weather condition naman dyan, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm pagdating madalas sa hapon at sa gabi dahil po yan sa hanging habagat or southwest monsoon. Paalala ko, mag-ingat pa rin yung mga lugar dyan na bahayin sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Sa area naman mga kaibigan ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, apektado rin ang tinatawag po natin na localized thunderstorm. Madalas yan sa hapon at sa gabi, no, na tumatagal minsan 1 oras at pinakamatagal minsan inaabot hanggang 3 oras hanggang 2 oras, mga ganyang oras po mga kaibigan. So galing pong magdala lagi ng payong, jacket, kapote sa bago lumabas, no, ng ating kabahayan, yung mga uuwi galing sa trabaho mga kaibigan, maging handa po tayo. So ngayon June, inaasahan natin posibleng 1 hanggang 2 bagyo ang mabuo po sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang unang bagyo na mabubuo po sa ating bansa ay tatawagin po natin Bagyong Auring. Matagal na daw yung Bagyong Auring. Well mga kaibigan ko, mga kababayan, wala pa naman tayo na monitor o nabuong bagyo noong mga nakaraang buwan. Meron noong February mga kaibigan, pero low pressure area lamang. So wala pa naman tayong unang bagyo. Ang unang bagyo, Bagyong Auring, at ine-expect natin ito magiging unang bagyo ngayong 2025 ay posible pong maging malakas. Pag sinabi nating malakas sa bagyo mga kaibigan, yan yung may category na typhoon hanggang super typhoon. So may mga posibilidad tayo na tinitigan dito, yung mga senaryo na kahit po mga kaibigan itong southwest monsoon ay nag-a-attract or humahatak po, no, ng mga cloud cluster, mga low pressure area at bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. May mga posibilidad naman na itong mga bagyong pumasok sa ating bansa, no, ay mag-recurve, no, or lumihis at hindi po direktang tumama sa ating Philippine landmass. So ipanalangin natin mga kaibigan ngayong 2025 sa pagsisimula po ng tag-ulan o rainy season, may mga bagyo man pumasok sa ating bansa, wag naman sana maging malalakas, no? Ngayong June, 1 hanggang 2 bagyo, and hopefully mga kaibigan, itong 2 bagyo na ito ay hindi po maging malakas or kahit hindi sana maging super typhoon category. Kasi yung mga kababayan natin, alam nyo, hindi talaga kayo naghahanda. Alam nyo namang tag-ulan, wala pa rin tayong ginagawang paghahanda. Ano ba dapat? Lagi natin panatilihing malinis ang ating kapaligiran
para yung mga basura hindi po pakalat-kalat buwabara sa mga kanal para hindi nagkakaroon ng mga bugso ng pagbabaha o bigla ang pagbabaha. Sa ngayon mga kaibigan ko mga kababayan, yan muna ang update ko sa lagay ng ating panahon. Please makikiusap muna ako ng isang like and subscribe at pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po.